Mayroon akong kapatid na ah, ang panganay namin, yung kuya namin, ay nakita ko madaling araw. Diyan kami nakatira noon sa Antipolo, diyan sa baba. So lumipat, nakatira din kami diyan after nung umalis ang parents ko galing Oriental. Diyan sa Antipolo, um, nangupahan kami at yung father ko ay driver ng jeep sa Forbes Park. So nung madaling araw, nagising ako, meron akong kuya na ginagapangan ng tatlong tuta. Tutang maliliit, yung makikinis yung balat, medyo is light brown ang kulay nila. Tapos ngayon, mga friends, ginising ko yung nanay ko. Kasi sabi ko, mga tuta nandun sa ibabaw ng tiyan ng kuya ko. Kasi yung kama, tapos yung kuya ko nandoon sa may upuan na tutulog. Tinuturo ko yung tutang naglalaro sa tiyan ng kuya ko. Ang ginawa nitong nanay ko, kinurot ako sa singit. Kinurot niya ako sa singit. Sabi niya sa akin, aringasan ito. Ang ibig sabihin nun, ang ingay ko daw. Kasi ano na yun 3 o'clock in the morning. Nagpapadede siya ng kapatid ko. Nagising ako, pinaglalaruan yung tiyan ng kuya ko nung tatlong tuta. At tapos, sabi ko, saan kaya galing tong mga tuta na to? Ang kikinis pa ng balat nila. So, yung time na yun, ano lang ako, bata pa ako. Ito, true story, itong mga kinikwento ko. Tapos, binaliwala lang namin yun. Kinabukasan, naaalala ko pa, pero hindi, yung nanay ko, kinukurot ako sa singit. Mahilig din mangurot sa singit. Tapos, yung pala, hindi pala yan basta-basta tuta. Ito pala yung alaga ng mga kadiliman na tinatawag na sigbin. Yung nag-aanyo silang maliliit na hayop, na aso. At doon ko lang na-realize na, sabi ko, bakit kaya nung time na yung bata pang kuya ko, nagkaroon ng sakit na sumusuka ng dugo. So yun na pala yun. Sinipsip na pala ng sigbin yung laman loob ng kuya ko. Kaya, hindi yun basta-basta gumaling eh. Matagal pa na hospital pa yung kuya ko. Tapos, nag 50-50 pa siya. Bakit naman ang isang ganong bata isusuka agad ng dugo? 18 pa lang yung kuya ko. Ako naman bata pa yun. Mga magsi 6 years old ako nung nakita ko yun. So yun, nag 50-50 yung kuya ko at yun ay na-hospital. At naisip ko, yun na pala yun. Yun pala yung ginagawa ng mga alagang hayop ng mga kadiliman. Hindi ko alam kung sinong may alaga ng mga ganyang sigbin eh. Basta ang alam ko, nakita ko kasi sa TV na pinapalabas na may sigbin. Tapos, nakwento rin sa akin na hindi yan aso. Hindi basta aso. Makapasok sa bahay mo, mga tatlong tuta. Tapos, paglalaruan yung sa ibabaw ng tiyan ng kuya ko, gumagapang sila. Siguro yung tuta na yan, mga 1 month kung sa tuta na totoo. Ganun kalalaki lang. Hindi nagigising yung kuya ko. Sarap ng tulog niya, yung pala kinakain na siya ng sigbin. So ito yung kwento ng kuya ko. At pinento ko sa inyo. Talaga nakita ng dalawang mata ko. At yun pala yung mga ginagawa nila para pumatay ng tao. Sinisip-sip, kinakain nila yung laman loob pero walang sugat. Diyan yan naganap sa Antipolo, diyan sa baba, malapit sa school yung bahay namin. Hindi ko na matandaan kung ano itsura ng school diyan sa Antipolo Elementary School. Dati diyan pa nag-shooting yung mga artista, sila Susan Roses noon eh. Yung kabataan nila, ako bata pa. So, lagi pang ang traffic yung lugar na yan. Diyan po kami nakatira. Napatira po kami dyan at nangupahan sa bandang baba. So, ang taas niyan ay
bulubundukin ng Antipolo na yan. Alam ko hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero maraming maligno dyan. Maraming maligno dyan kasi nangyari sa amin eh. At ako mismo nakakakita eh. So, yan lang ang kwento ko doon sa kuya ko. Marami pa nga akong kwento sa inyo na totoong nangyari. Kasi 66 years old na ako. Mataas yung memorya ko. Hindi ko po nakakalimutan lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Pero ang naalala ko ngayon, ang Diyos makapangyarihan. Noon kasi hindi naman kilala ng father ko ang Panginoon. Kasi yung father ko eh, hindi ko nakitang sumisimba. Salamat na lang ako ay nakakilala sa Panginoon. Pero yan yung mga istorya ng buhay naming pamilya. Isa yan sa istorya. Okay, thank you for watching at sa pakikinig ninyo ng aking news para sa aming